DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw na po ng Webes at ngayon ay January 8, 2025. Ay na, 2026 na. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa laparan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Malacanang, iwas pusoy sa pagdampot ng US kay Maduro. Todo Balita. Napolcom, kinasuhan ng PNP General sa 70,000 sapatos. Todo Balita. Senado at Kamara bagsak sa tiwala ng publiko sa survey. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, Trump nagbabala, Greenland susunod na aatakihin. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, EEC officers na LGU muling pinulong ukol sa pagtitipid ng konsumo sa kuryente sa Bayambang. Todo Balita. LGU Mangaldan pinabulaan na ng paratang patungkol sa mga TODA President at umano'y politika na paggamit sa kanila. Todo Balita. Sa ating balitang sports, pigaan ito ng utak. Pacquiao International Open Chess susulong. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
magkomento ng Malacanang sa naging aksyon ng Estados Unidos sa pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginawang pag-aresto kay Maduro, bagkos ay pinaubaya sa Department of Foreign Affairs ang usapin. This is about foreign policy. Bibitawan ko ang tanong nito at ibibigay sa DFA ni Castro. Ang Amerika ay mahigpit na kalyado ng Pilipinas kaya nag-iingat ang gobyerno na magbigay ng posisyon sa ginawang pag-aresto kay Maduro. Isang pulis sa Brigadier General ang naharap sa reklamong administratibo dahil sa umano'y less grave neglect of duty at conduct and becoming a police officer na isinampa ng National Police Commission o NAPOLCOM. Tinukoy ni NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan sa isang pahayag na reklamo laban kay Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina ay nag-ugat sa dalawang insidente. Kabilang dito umano'y sadyang hindi pagsusumiti ng kinakailangang psychiatric and psychological examinations report na isang pulis sa Quezon City na nakusahan ng seditious vlogging. Gayun din umano'y pagpapakita ni Medina sa publiko ng maranyang sapatos na nakakahalaga ng 70,599 habang suot ang uniforme ng Philippine National Police. Binigyan din naman ni Kalinisan na mahalaga ang integridad, disiplina at pagsunod sa batas sa hanay ng kapulisan at iginit na hindi hadlang ang ranggo sa pananagutan. Si Medina ay magre-retire na sana noong December 25, 2025 pero 2 araw bago ang takdang petsa, kinasuhan ito dahil sa nasabing sapatos. Patuloy ang pagbaba ng tiwala ng mga Pilipino sa ilang pangunahing ahensya ng gobyerno, partikular na sa Senado at Kamara de Representantes. Ayon sa resulta ng pahayag 2025 End of the Year Survey, ipinakita sa survey na habang nananatiling stable ang approval rating ng karamihan sa mga ahensya ng gobyerno, marami pa rin ang nakaranas ng malaking pagbaba ng tiwala ng publiko. Kabilang dito ang mga ahensyang may kinalaman sa baha, mataas na presyo ng bilihin, transportasyon, katiwalian at pamamahala ng ekonomiya. Kabilang sa mga bumagsak ang Senado na mula 28% ay bumaba sa 24% ang approval at ang House of Representatives na mula 21% ay bumaba sa 20%. Bumaba na rin ang tiwala sa Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Transportation, Department of Agrarian Reform, at Department of Finance at DepEd o dating NEDA. Sa gitna naman ng nasasakutang flood control scandal, ang Department of Public Works and Highways ang nag-iisang ahensya na nakapagtala ng pag-angat sa tiwala at approval ng publiko. Umakyat ang approval rating nito mula 12% patungong 16% habang tumaas din ang trust rating mula 8 hanggang 10%. Isiniwalat na Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ang bilyon-bilyong pisong pumasok sa mga bank accounts na konektado sa New Wington Builders Incorporated ay hindi ipinakita sa financial statement ng kumpanya. Kaya nabisto ang deliberate concealment of transactions na may-ari nitong bilyonaryong contractor at Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Tirso Garjola. Base sa mga dokumento nakalap ang New Wington Builders na ang dating pangalan na Garjola Construction ay pinapangasiwaan ngayon ng kapatid ni Garjola na si Alberto Elmer Garjola at asawang si Elaine Garjola. Mula 2022 hanggang 2025, 58 billion ang pumasok na pera at mahigit 53 billion naman ang outflows sa kabila ng napakalaking pumasok na kita.
sa 756 bank account ng New Wington, hindi naman lumabas sa audited financial statement nito ang tunay na halaga ng mga transaksyon. Binanggit sa report ng AMLAC na noong 2023, ang New Wington ay nagdeklara lamang ng sales na may 3.5 billion pero ang cash at check inflows nito ay pumapalo sa 13.59 billion kaya nagkaroon ng hindi may paliwanag na kakulangan sa higit 10 billion. Lumabas ng record ng bangko na may 10 billion halaga ng inisyon cheque na naklear noong 2023 pero sa libro ng New Wington umabot lang sa may 3 billion ang expenses at 171 billion o million ang binayaran naman ng utang. Ano yung billion ang usapin dito? Hiniling ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tulong ng mga bagong general ng Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa kaban ng bayan sa kanyang talumpati matapos panumpain ang 37 bago na promote na general sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na hindi lamang proteksyon ng bansa ang dapat nabantayan kundi pati na rin ang pondo ng bayan. Binanggit ng Pangulo ang nilagdaang 2026 national budget kung saan kasama rito ang pondo nakalaan sa modernisasyon sa hukbong sandatahan at dagdag sa base pay. Ngayon din ang tinaasang subsistence allowance ng mga ito. Sinabi ng Presidente na isa ang mga AFP sa mga mapagkakatiwalang tagapangasiwa sa pagbabantay sa yaman ng bayan at siguraduhin ang bawat piso ay mapupunta sa dapat nitong puntahan ng may integridad at makadagdag sa kakayahan at kahandaan ng hukbong sandatahan. May kabuang 5,594 examinee ang pumasa sa 2025 bar examinations na sinagawa ng Supreme Court noong September. Sa ulat, 11,425 examinee mula sa 13,193 rehistradong aplikante ang nakatapos sa 3 araw ng pagsusulit na ginanap noong September 7, 10 at 14, 2025 sa 14 na testing center sa buong bansa. Sa inilabas na listahan ng Supreme Court na domina ng University of the Philippines at University of Santo Tomas ang top 10 na passer, gayon din ang kompletong listahan ng mga pumasa at mga top performing law schools. Samantala, nakatakda ang panunumpa o oath-taking at signing ng roll of attorneys sa Febrero 6 ayon kay Bar Committee Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier. May ilang senador at mga kongresista ang makakasuhan sa nakuhang kickback umano sa maanumalyang flood control project sa January 15 ayon kay Senadora Amy Marcos. Kabilang dito sina Senador Jingo Estrada, Senador Joel Villanueva na pawang kasama ni Marcos sa Senate Minority Group at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Maliban din dyan, nasagap din ni Marcos na kasama sa makakasuhan ang ilang kongresista kabilang si Construction Workers Solidarity Party List Edwin Garjola, Benguet Representative Eric Yap at kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Nabalitaan din ng senadora sa Pebrero 1 ay bubuwagin ng Independent Commission for Infrastructure na siyang nag-imbestiga sa maanumalyang flood control projects. Walang ICI kung sa bagay nag-resign na ang lahat ng members pero wala pang maliwanag. Lumagpas na ang due date. December 15 may magcha-charge na. Lumagpas na rin ang Pasko, lumagpas na yung New Year and Three Kings, wala pa rin. Di ko alam kung saan to patungo, sabi ng senadora. Ayon pa kay Marcos, inihanda ang kaso sa iba pang senador kahit na walang direktang ebidensya laban sa kanila. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest
ang Sandigan Bayan laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 pang individual dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Nagtakda ng mga multa at parusa ang pamalang lungsod ng Maynila sa ilalim ng 3 executive order na nilagdaan ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso bilang bahagi ng paghanda para sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno bukas, January 9. Sa ilalim ng Executive Order No. 1 Series of 2026, suspendido ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamalang lungsod ng Maynila, ganyan din ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa January 9. Samantala, pinag-utos sa Executive Order No. 2 Senate of Series of 2026 ang pagpapatupad ng liquor ban bukas sa loob ng 500 metrong radius ng Quiapo Church at sa mga rutang daraanan ng translasyon. Ang mga lalabag ay pagmumultahin at papatawan ng kaukulang parusa alinsunod sa mga ordinansa ng lungsod at local government code na ipatutupad ng pulisya at mga lokal na otoridad. Sa ating balita sa ibayong dagat, nagbabala ang administrasyon ni US President Donald Trump na tulad ng ginawa nilang pag-atake sa Venezuela noong nakaraang linggo, posible manong gumamit uli sila ng militar para makuha ng Amerika ang Greenland. Sa kanyang pahayag, sinabi ng White House na itinuturing ni Trump na prioridad sa pambansang seguridad ang pagkuha sa Greenland upang hadlangan ang impluwensya ng mga kalabang bansa tulad ng Russia at China sa Arctic region. Kasama sa mga tinalakay na hakbang ang posibleng pagbili ng teritoryo o pagbuo ng kasunduan sa ilalim ng Compact of Free Association. Pero ginit ng White House ng paggamit ng US military ay laging opsyon sa ilalim ng kapangyarihan ng Commander-in-Chief. Binatikos ng Denmark at Greenland ang mapahayag ng Administrasyong Trump at maring itinanggi na nakahanda ang kanilang teritoryo na ibenta o isuko ang soberanya nito sa US. Nagbabala naman ang Denmark na maaring mabuwag ang North Atlantic Treaty Organization at masira ang matagal na alyansang pangsiguridad kung gagamitin ng US ang pwersa nila laban sa Greenland. Kinundi na rin ng ilang leader ng Europa ang banta ng US at nagpahayag ng suporta sa soberanya ng Greenland. Sa ating balita sa ibayong dagat, muling nagpulong ang lokal na pamahalaan ng Bayambang ukol sa energy conservation measures at recalibration strategies noong January 6 sa Mayor's Conference Room bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na isulong ang episyente at responsableng paggamit ng enerhiya sa lahat ng tanggapan. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Engineer Bernadette Mongande, Municipal Engineer, at Miss Chinita De Vera, ang head ng General Services Office. Dumalo rin ang Energy Efficiency and Conservation Officer at lahat ng Energy Efficiency and Conservation Officers ng munisipalidad. Tinalakay sa pulong ang kasalukuyang mga gawi sa paggamit ng enerhiya, mga hamong kinakaharap ng bawat tanggapan at ang pagbalangkas ng mga practical at cost-effective na hakbang upang higit pang mapababa ang konsumo ng kuryente sa mga opisina ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pulong na ito, muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang pangako nito sa pagsulong ng energy efficiency at conservation bilang mahalagang bahagi ng matipid, responsable at sustainableng pamamahala sa bayan. Samantala, mariing pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng mga Aldan ang mga aligasyong inilabas
ng isang social media page na nagpapakilala bilang isang independent media entity kaugnay na umano'y pag-control ni Mayor Bonafe sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA at paggamit sa kanila para sa kanyang politikal na layunin. Git na alkalde ng mahakbang na lokal na pamahalaan kaugnay sa tricycle operations ay malinaw na nakabatay sa umiiral na ordinansa at pulisiya at hindi kailanman para sa pansariling interes o politika. Nilinaw rin ng LGU Mangaldan ng ilang TODA presidents ay kinuha bilang miyembro ng Anti-Colorum Task Force ng Bayan. Hindi bilang traffic officers o enforcers dahil ang mga ito ang higit na nakakakilala sa mga kasamahan nila o mga namamasada ng walang kaukulang ma-permit o prangkisa. Ang colorum drivers ay mga tricycle driver na walang kaukulang prangkisa, rehistro o lisensya at upang legal na makapasada. Tungkulin ng binuong task force na palalahanan at hikayati ng mga colorum drivers na magparehistro at sumunod sa batas at hindi manghuli o maningil ng multa. Kaugnay naman na issue ng endorsement sa renewal at aplikasyon ng prangkisa ay pinaliwanag ni Ricky Imuan, ang presidente ng Mangaldan Federation of Tricycle Drivers and Operators Association, na ang pirma ng TODA President ay simpleng patunay lamang ng aplikante ay tunay na miyembro ng TODA sa kanyang barangay. Requirement po ito para maiwasan ang bogus operators. Wala pong kinalaman ang pera o pangingikil sa endorsement. Depensa naman ni Imuan. Pinabulaanan din ng mga TODA President ang paratang na umano'y nagtataboy ng ambulant vendors ang mga miyembro ng task force sa loob ng pampublikong pamilihan. Ayon sa kanila, ang ginagawa lamang nila ay pag-aayos at pag-oorganisa sa mga vendor na sumasakop sa gitna ng daanan na nagiging sanhi ng sikip at abala sa mga mamimili. Nilinaw nilang aayusin o layunin nito mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng lahat, hindi ang alisin ng kabuhayan ng mga maglalako. Samantala, mariing itinanggi ng LG Mangaldan ang delegasyon o aligasyon na tumatanggap ng sahod mula 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos kada buwan ang mga TODA President na miyembro ng task force. Sa halip, ayon sa Human Resource Management Office, tumatanggap lamang ang meto ng 3,200 kada buwan bilang honorarium dahil sa 2 araw lamang sila nag-report sa trabaho sa loob ng 1 linggo. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang lahat ng maligasyong inilabas laban sa administrasyon ay walang sapat na batayan at hindi sinusuportahan ng opisyal na dokumento o patunay. Sa ating balita sports, susulong na ang 87th Kalilangan Chess Festival 2026 na tinampukang Manny Pacquiao International Open sa Pebrero 23 hanggang March 1 nagaganapin sa Family Country Hotel sa General Santos City. Ayon kay tournament organizer Orly Ortega, ang event na ito na suportado ni Senator Manny Pacquiao sa pakikipagtulungan ng Pacman Chess Association na inasahang dudumugin ng mga local wood pushers, gayon din ng foreign counterparts. Gaganapin ang International Open mula sa Pebrero 23 hanggang 27 na may kabuang papremyo na humigit sa 3 milyon na ang magkakampyon ay magbubulsa ng $20,000 dollars. Masisilayan naman ang Challenger Division mula sa Pebrero 23 hanggang 27 na may kabuang papremyo na 305,000 kung saan ang magkakampyon ay mag-uwi ng 100,000 pesos. Sumayo kabuuan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo nyo. Pang tagapagbalita ako po si Susan Valdez Yadaw. Nantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang oras po natin ganap ng
alas 5:27. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. At tayo ay nagbabalik agad, alas 5:30. Bilis Pinabalik mo agad ako. Okay mga kaibigan, welcome po sa ikatlong bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Alas 5:30 na po. At syempre, kasama niyo pa rin po yung lingkod, Susan Valdez siya daw, sa ngalan po ni Kaaron Liway Iparagire. Medyo, ngayon ko lang nabasa yung kanyang message. Nagising daw siya ng alas 12 at hinahabol pa, pinipilit niya matulog. Ayun, hindi pa siya nakatulog hanggang sa oras nang nag-chat siya. Hindi ko na hindi ko pa natignan. Ang sakit ng ulo to. Hirap nun Hirap nun yung pinipilit mong matulog pero hindi ka makatulog. Ayan. Tapos yung iba, kuminsan naman nakatulog ka na pero gising ka. May ganun yun. Nasubukan mo na ka, Edwin. Tulog ka pero gising ka. Yung parang alam mo lahat na nangyayari sa paligid mo pero tulog ka. May ganun talaga. Ayan mga kaibigan, ang bilis ng araw ano na po ngayon? 8 na. Siyempre tapos na po ang holiday season. Kapag kami masasalubong ka ng mga kaibigan, belated Merry Christmas and belated Happy New Year. Advance Happy Valentine's. Yun na ngayon ang batian. At kapag sinabi mong Valentine's, ito na yung mga activities naman kapag Valentine's, sa Valentine's na tayo Valentine, Febrero din yung Chinese New Year. Yan. At bukas, translasyon yun sa Manila. Yan. Pero dito sa Pangasinan, yung celebration ng mga Veterans Day bukas. Pero ito, panawagan ng Bayan ng Lingayen, nakakasanay rin yung kanilang kasalang bayan 2026 Valentine's Special sa Pebrero 14 ito, alas 9 na umaga sa Servillano de la Cruz Auditorium sa Lingayen. Ang pag-ibig ay ipagdiriwang. Yun ang announcement.
libre ang singsing, mga bulaklak o bouquet, cakes, alak, pictures, videos, meals, picture frames, mugs, live performing artists, meron mga singer musicians, at marami pang ibang souvenirs. Libre. Yay! Ayan. Ito na yung kagandahan ng kasalang bayan ngayon. Libre na lahat. Sinimulan nito ng pero matagal na. Sa siyudad ng Alaminos, matagal ng libre lahat. Pati wedding dress. O, diba? Pati masusutin nila. Pero hindi nila iuwi. Nirerentahan ng siyudad yung kanilang mga susuotin. At siyempre, pag sinabi mong mass wedding, marami yan. Kailan mapilian, tutay available. Yeah. Siyempre, hindi brand new. Yung mga pinaparent, pero puti. Ayan, basta puti. Para daw makasama, sa Lingayen muna tayo. Sa Lingayen, ang pag-ibig ay pinagdiriwang para makasama, pumunta sa tanggapan ng Office of the Mayor o sa Office of the Municipal Civil Registrar. Yung mga couples na sa ilalim sa application for marriage sa license, katinang-katitong palad ko ha, takahanap muna tayo ng alcohol. Pero, hindi pumapalya to. May perang dadating. Yan. Nasa nakati. Couples that will undergo application with marriage license ay mga birth certificate with latest ang kakailanganin birth certificate, yung latest PSA copy or baptismal certificate, yung certificate of no marriage o yung Senomar, at applicant sa valid ID at saka isang 2x2 picture. Para sa mga aplikante na edad 18 hanggang 24 anyos, magpasama sa magulang or legal guardian. Ay, 24, kailangan pa ng legal guardian. Ayun, 18 hanggang 24 years old na mga ikakasal, dapat kasama daw yung kanilang magulang o legal guardian. Yung mga couples naman na exempted from marriage sa license, ito yung mga exempted na sila, hindi na kailangan yung mga binanggit natin kanina. Exempted din sila sa yun yung marriage under Article 34 of the Family Code. Mga lalaki at babae na matagal na nagsasama bilang mag-asawa or living together as husband and wife for at least 5 years or more without any legal impediment to marry each other. Ibig sabihin, siyempre pareho silang dalaga, binata, walang dahilan para, walang legal impediment para sila ikasal. So, ang kailangan lang dito, ayan, exempted from marriage license. Ang kailangan din nila, birth certificate, latest PSA, certificate of no marriage, kailangan din pala yung mga requirements na to. Birth certificate ng kanilang mga anak, affidavit of cohabitation with corroborative statement na notarized. Ayun. So, kailangan pa rin yun. For further details, inquiry, pwede kayong mag-contact sa 0918-466-9593 or dumalaw kayo sa opisina ng Local Civil Registrar Municipal Hall Lingayen, Pangasinan, at hanapin nyo si Miss Rachel de Guzman. O yan ha. Libre ang singsing, aras, ayan, bulaklak, cakes, wines, pictures, videos, meals, picture frames, mugs, live performing artists, at marami pang ibang souvenir. Ayun, hindi na banggit, baka hindi na libre yun. Yung kanilang wedding dress, tsaka yung kanilang handaan. Sa Alaminos kasi, lahat ng binanggit natin na yan, libre, pati handa. Pero, yun merong pero, limitado. Bawat mag-asawa, 8 lang ang libre. Kasi meron na rin may table na rin doon after ng kasal. Doon hindi na sila kailangan pang lumayo kasi civil lang naman talaga. So pagkatapos ng kasal, doon na rin sila magpa-party. Yung iba naman gusto nila, yung iba naman iti-take out na nila para
kumain sa labas. O iba naghahanda din. O nga naman, libre na nga lahat eh. Ganun eh. Libre na nga lahat. So yung iba naghahanda din, pupunta sa restaurant para makasalo din yung iba, yung ibang kasama sa pamilya. Kasi nga limitado lang eh. 8. O yung mag-asawa, yung kanilang magulang, o magulang na lalaki, di 2, di 4 na. Magulang pa ng babae na 2, o di 6 na. O tapos yung ninong at ninang, o di isang ninong-ninang lang. O di 8 na. Eh yung iba kumukuha pa rin ng maraming ninong. O 2 ninong, o di kulang na. So ang gagawin nila, bit na nila yung kanilang take out na nila yung kanilang handa. At pupunta na lang sila kung saan sila mag celebrate kasama pa rin ng iba nila mga bisita at mga kamag-anak. So ganda nitong na to ngayon, kasi dati nga ang hirap magpakasal, kaya yung iba nagsasama na lang muna kasi para ka makasal, mangailangan ka ng malaking halaga. Sa susuotin mo na lang, sa damit na lang, sa paglakad pa ng mga papeles. Itong mga papeles na to, at ito pa maganda, hindi na sila mahihirapang maglakad ng papeles dahil mismo ang civil registrar, sila na mismo yung mag-aasikaso ng kanilang mga dokumento. Ayan, kung ano man yung kulang, si Karalay Mangala, at kung yung certificate, yung mga kailangan mga dokumento, kung nandun sa kanilang opisina, sila na rin. O di ba? Hindi na kagaya yung talagang maghihintay ka, magpoproseso ka. Eto, sila na yung hihintayin para iproseso yung kanilang mga dokumento. Kaya nagtataka nga tayo yearly sa Alaminos, speaking of Alaminos, yearly yan, merong talaga sinusuyod lahat ng mga barangay para maikasal yung mga hindi pa kasal. Yearly merong merong mga matagal na nagsasama na may mga anak na. Sabi ko, pati kaya naubos itong na to. Hindi naubos kasi talaga sinusuyod nila yan taon-taon yung mga mag-asawa na nagsasama ng hindi kasal. Ayan, kabutihan lang din yan, siyempre yung kanilang mga anak magiging legitimate. Kasi nga alam naman po natin kapag hindi sila kasal, kung minsan hindi pinapayagan na gamitin yung apelido ng bata, or siyempre illegitimate talaga, hindi nga kasal. So yun, nagiging legitimate na yung kanilang pagsasama at saka yung kanilang mga anak. Ayan, congratulations sa lahat ng mga ikakasal ngayong buwan ng Pebrero. Pero yung iba, siyempre gusto rin nila special. Meron pa mga mga foreigners na sumasama sa mga ganitong mga aktibidad, parang para sa kanila adventure yung pagpapakasal ng marami. Yung lahat sila ay ikakasal o kasabay ng kasal ng marami. Kumbaga sa yun, adventure para sa kanila. Pero yung iba naman talagang talaga namang nagte-take advantage sila sa maganto kasi nga libre na lahat, yun ang panghahanapin mo. Katawan mo na lang ang dadalhin mo, tapos meron ka pang regalo na manggagaling kay mayor, kay vice mayor, sa mga councilors, ayan, at saka sa mga gustong magbigay, at sa iyong mga ninong at ninang. Tapos wala kang gastos. Yung mga ibang ikinakasal bago sila ikasal, gumastos na sila ng marami o nagkautang pa, ayan, di ba? Napagod pa. Yung maghahanda ka. Kasi mga ganyan preparation, tagal na preparation yan eh. Eto, preparation na lang nila, papaganda na lang sila, pupunta na lang sila doon. Pero siyempre, mga preparations na gagawin nila, yung maglalakad ng mga papeles, sila pa rin, magsasubmit. Tapos may mga pa rin to, may mga seminars na kailangan nilang daluhan. Ayan, yun na lang. Pero at least, hindi na katulad ng dati na ikaw lahat gagastusin mo, lahat ng galaw mo gastos. Ayan, pero ito nga, mga ganitong kasalang bayan, libre. Ayan, libre ito na binibigay para sa mga nais magpakasal.
Okay, napakaraming pumasa ha. Congratulations sa lahat ng mga bagong abogado, sa lahat ng bar passers. Ayan, congratulations sa PINMA 42 new PINMA Yupang lawyers. Dami ha. Itong pumasa ngayon September 2025 bar examinations. 42 sila lahat na pumasa na nag-aral po ng abogasya. Yan po sa PINMA University of Pangasinan. Ito dito naman sa Bayangbang, meron silang binati dito. Tatlong mga opisyal nila ha. Attorney Gabriel Tristan Fernandez, former Sangguniang Kabataan Federation President. Si Attorney Mary Grace Kagiwa Agas, Business Permits and Licensing Office Head. Also yung head nila doon sa BPLO. At si Attorney Charlemagne Perez Papio, ang municipal legal staff. Yan, tatlong bagong abogado ang pumasa dyan sa bayan ng Bayangbang. At kahapon nga pinag-usapan natin yung nabanggit na rin po natin yung screening para sa Miss 100 Islands 2026. Screening dates and venues January 10 and 11. So itong buwan linggong ito na sa Sabado at Linggo. Gaganapin ito sa Baguio Convention and Cultural Center Boardroom sa Baguio City. January 10 alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. January 11 naman alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan, kasi para uuwi na yung mga magi-screen na manggagaling pa sa syudad ng Alaminos. Ano na kasi North Central Luzon na ang sakop po ng Miss 100 Islands. Dati sa Alaminos lang. Tapos ginawang probinsya. Tapos ginawang regional. Ngayon ay North Central Luzon na. Yan, inuunti-unti na sinasakop. Ayan, para makasali at mabigyan ng pagkakataon lahat ng gustong maging ambassadress ng 100 Islands o ng 100 Islands. At sa January 17 hanggang 18 naman, gaganapin naman para sa ang screening sa Don Leopoldo Season Convention Center alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. January 17 and 18. So inagahan na nila para kasi yung mga preparations na gagawin magiging abala na naman dahil nga sa parating na 100 Islands Festival. Ito na, fiesta season na. Ang bilis ng araw eh. Ang bilis talaga ng araw. Diyos ko day, ang bilis ng pagtanda ng tao. At tinatanggap daw ang walk-in, ang mga walk-in with complete requirements. Kailangan pagpunta nila doon para magpa-screen. Light makeup lang, kung pwede nga, mas maganda nang walang makeup, di ba? Para kita talaga yung ganda. Casual wear, ang heels nila, magdala ng 3 inches heels. And bring your 2-piece swimwear. Iyon. Yung Miss 100 Islands para screening dates and venues para sa Miss 100 Islands 2026 North Central Luzon. Yan. Okay mga kaibigan, ang bilis talaga ng oras. Ganap na pong alas 5:46. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Okay, 5:48 na. Good morning po sa lahat nating mga tulog pa, o gising na. Yun. Taka muna ha, may hinahanap tayo dito. Hindi pala. Okay, bilis na oras natin na 5:49 na. At sa mga may pahabol, ganun eh. Yung mga kasi kapag ka December, 'di ba? Ang dami-daming mga activities, reunion ninyong mga magkakamag-anak, reunion ng mga magkakaklase, tapos reunion para ng mga dati mong katrabaho, halimbawa naggaling ka sa isang trabaho reunion. Marami yan, basta muling pagsasama-sama reunion. Tapos sa school naman, may elementary batch, may high school batch, may college din, at meron din yung parang grupo nyo lang, mga BFF ninyo. At sa mga magkakamag-anak naman, meron yung sa mother side, father side, at iba't iba pa. At siyempre yung pa mga kaibigan. Dami talaga. Siksik-liglig ang buwan ng Disyembre. So may mga pahabol pa rin. Sa itong buwan ng January, actually may hinihintay pa kaming may hinihintay pang imbitasyon, hindi pa talagang meron pa rin. Meron pa rin mga nag-i-invite na may kinalaman, kaugnayan pa rin po sa parang kumbaga sa post-celebration na. Yun. Yung mga hindi nagkasama-sama nung buwan ng Enero, may January pa rin. Yung mga magbibigay ng regalo, pwede pa rin. Ganun pwede pa rin. So, tayo naman, nagpapasalamat tayo sa LGU La Union dahil sa pag-imbita na ni Governor Mario Ortega. Kamukha siya talaga ni tinititigan ko kamukha ni Doc Jeremy o board member Jeremy Rosario. Yung kanilang media Salo-Salo 26 kahapon na ginanap sa Vista La Vita sa Barangay San Vicente City ng San Fernando City, La Union. At ang yung para maiba naman, wala nang mga games, hindi nagkaroon ng games kasi nga naubusan ng oras. Dahil meron silang La Union Media Got Talent, pero open ito. At nagpapasalamat ang contingents ng Pangasinan dahil although para sa La Union ito, marami silang maraming mga kasamang hindi taga La Union. Merong taga Baguio at saka merong Pangasinan Media. So ito 38 years na raw na ginagawa itong media Salo-Salo, pero ayan, first time din lang naman natin naimbitahan. At sabi rin natin mga kasamahan na taga Pangasinan, first time din na nilang naimbitahan. Pero nakakatuwa ang gagaling ng mga talent,
talented talaga mga media, pero hindi tayo sumali kasi late na eh. Kung alam ko lang, nakapag-practice kami at yung ating rendition ng Opalite. Kahit walang kasi kahit na matalo, meron pa rin palang premyo. Ayan, ko lang, sabi nung kasama ko, ay, kinanta niya na yung kanyang favorite na Paper Roses para doon sa kanyang sa kanyang tawag nito bilang bahagi rin ng pakikiisa dito nga sa yung kanilang slogan o motto, La Union Agkaysa. Ayan. Pero bago natapos yung event, nagkaroon din ng pagkakataon po yung mga kagawad ng media na ma-interview si Governor Mario Ortega at saka yung kanilang Vice Mayor sa La Union. At ilan sa napag-usapan yung kung ano yung mga plano ng yung kanilang yung plano ng gobernador para sa lalawigan ng La Union. At ito yung ang nakasama kasi tayo lately o last year doon sa kanilang ronda. Ito yung pag-iikot sa lahat ng mga business establishments na gusto yung mga maliliit na negosyo na gusto nilang i-promote, at saka yung mga lugar na kinakailangang puntahan o i-develop pa lang para magawing mga tourist spots diyan sa La Union, na kapag ka na-discover mo, ang dami palang magandang, kala mo La Union lang kasi nakikita natin yung area na dun sa highway, matraffic. Pero pag pinasok mo yung mga lublob, parang Pangasinan lang, marami rin siyang mga maganda kasi tignan yung bundok, tapos yung green. Kapag ka nature lover ka, talaga ma-appreciate mo makita yung mga bundok at saka yung mga lugar na talagang pwede pang i-develop. So yan, maraming mga lugar tayong napuntahan dyan na mapapawaw ka talaga sa ganda. At kapag ka dinevelop yun, kasi ngayon tourism talaga ang pinag-focus ng ating mga LGU. Kapag ka ang isang nangangasiwa ng isang lugar o ng LGU, anong tawag to, creative, o yung kanyang mind nag-i-imagine kung paano kikita ang isang lugar, ayun, gumaganda. Kasi maglagay lang sa isang di ba yung sa isang lake, maglagay ka lang ng floating restaurant o floating boat, parang ganun Katulad ginawa dito sa Dagupan City, yung ano nang tawag natin kaya dun dyan, yung wala na yung floating boats, ano na yun, tapos hindi mo na rin maisip dito sa may Dawal, di ba talagang dinadayo rin yon. Kaya lang kasi kapag ka ang LGU, yun nga kapag ka ang LGU hindi sila magkasundo ng administrasyon at sila na may sumunod, wala, tinatanggal ayaw nilang kumbaga binubura yung yung traces ng nakalipas na administrasyon, hindi nila itinutuloy yung mga magandang proyekto. Pero meron mga ibang mga leaders naman na kapag ka maganda yung proyekto naman, itinutuloy din nila. Ayan, so balikan po natin sa La Union, yung surfing na tinutuloy nga na ang San Juan, parang ito na rin yung surfing capital of the North. Ayan, parang siya na rin ang surfing capital of the North. So, pinagsabi ni Governor Ortega, sinimulan na raw nila yung pakikipag-usap sa mga Association of Surfers sa San Juan, at nagsisimula na silang maghanda para sa isang international competition yun ng mga surfers sa San Juan. So ang Kapitolyo daw ay magmi-meet sila bukas pa lang para pag-usapan nila kung ano yung mga paghanda na gagawin nila. May kinalaman na rin yon sa foundation anniversary ng lalawigan, at isasama na rin nila yung plano nila para nga dito sa mga competition o surfing competition na gagawin daw, kung di siya nakakamali, gagawin siya parang sa first o last week ng January, at
pinaghahandaan na raw yon itong ano nito surfing competition na to. At to be more specific daw, yung siyempre ibibigay nila yung logistic support, nandiyan na inline na yan, kailangan talaga yan. At yun nga, in just a matter of sorting out daw kung sino in charge na, rest assured na makikipag-ugnayan sila ang lokal na pamalaan ng La Union para mas mapaganda pa yung paghanda na gagawin para sa competition ng mga surfers. Ito. Pero bago ka maging surfer, kailangan marunong ka munang lumangoy. Tama ba yon? Kasi meron na punta ka sa dagat yan. Tapos, di ba, nakikita natin yung mga surfers talagang sinusuba nila yung mga alon. Kumbaga sa yung sa alon sila naglalaro. Ayun, di ba? Tayo naman natatakot tayo pag alon nandiyan, iiwas ka na. Sila kapag ka merong alon, yun, napapawaw sila. So napakaraming medyo ang ganda rin palang ma-interview ni Governor kapag ka isang tanong mo lang, ang dami ng sagot, lalabas na lahat yan ng kanyang mga gustong sabihin. So, yun, naitanong din kung magkano yung budget o kung ano yung plano niya para sa taong ito. Pero yun yung nakita natin, napaka accommodating, parang ganon, ni Governor Mario Ortega sa mga media. Kasi mula simula nag-welcome pero di naman siya mahabang bigay ng mensahe. Nawala na ako ng bed ka, Edwin. Hindi naman napakahaba ng kanyang mensahe, pero ganun lang. Ang sabi nga niya ang hiling lang, katulad din ng hiling ng ibang mga lokal na opisyal sa mga media, ang sasabihin lang ay totoo. Yun. Hindi siya nagsasabi ng i-promote nyo kami, kung ano yung gusto sabihin. Sabihin ninyo yung gusto ninyo, kung ano yung dapat lang sabihin, pero dapat sana yung totoo lang. Hindi yung kasi nga marami nga naman yung mga fake news ngayon. So ang hiling lang yung totoo lang. Okay lang daw na banatan basta totoo lang yung sasabihin. Ayun. Kumbaga sa yung responsible journalism, yun yung kanilang hiling. Bakit inalis mo itong ko dito, tinitingnan ko dito nawala na. Actually, wala na rin akong oras. Ayun. Isa lang usap tututukan ng lokal na pamalaan yung kanilang port. Ayan. Dahil sa mismong si President pa mismo ang nagpahayag daw na i-improve nila at i-develop pa yung port nila diyan sa La Union. Saka of course siyempre sabi niya yung tourism talaga yung kanilang tourism talaga yung yung focus ng mga LGUs, kung saan yung mga cruise ship daw magdadak na rin doon sa kanilang port. Ayan. At saka syempre yung pag-develop pa sa lahat ng mga tourism spot sa La Union. Ayan. At iba't iba pa. Yun. Sa susunod na mga araw ay pag-usapan po natin yung mga plano pa rin, yung mga pinag-usapan sa nabanggit na press conference. Maiksi lang naman yon ni Governor Mario Ortega ng lalawigan ng La Union. Since naman ang DWIZ ay hindi pangdagupan lang, DWIC 89.3 News FM Northern Luzon, so sakop din po natin ang La Union. Pero mga kaibigan, alas 6:01 na, wala na po tayong sapat na oras. Ayan, yung ating mga pagbati sa lahat na mamatayang tropa para kahit pa na si DC Vian, Vinicio Armas, good morning, at saka si Oscar Dolormente, sina Rodel Idades, at marami pang iba. Yan, kasi si Lynn Cornell, and advance happy anniversary si Ate Aurea. Yan. At saka good morning din si Nap. Siyempre Kuya Benjitan, good morning. At saka si Sir Nap, si
Mirna Sikagawad, Mirna Esteves, good morning. Rafael Acosta, Oscar Dolormente, yan. Roll ko muna tayo sandali ng konti. Lorna Bato, Sergio Gil Cruz Beltran, si Glory Sanchez Maramba, Roberto Nimer, Randy Manawi, siyempre si Madam Rose Marique, at saka nabanggit ko si Kuya Benji. Wala na po tayo sa panoras na tabayanan po ninyo ang susunod na programa. Hook up pa din ano. Sa ngalan po ni Kaaron Liway Iparagire, nakasama po natin sa technical side si Ka Edwin Inong, ako po si Susan Valdez. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod.